Hello mga buddy, magandang araw sa inyo. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe no, sa aking YouTube at di pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, i-subscribe at i-follow na. So for today's vlog mga buddy ay magtanim tayo ng niyog. Ayun, kita niyo naman kanina yung mga dwarf coconut natin na binili natin doon sa ating subscribers na RG Farm Pilar. Located ba di sa Bagong Bayan, Pilar, Bohol. So, kung gusto nyong umorder dyan, no, legit na mga malagagandang klase na mga variety na dwarf coconut, ay message nyo lang siya sa kanilang Facebook. So, dito natin itatanim ba di. So, meron kami mga native coconut trees dyan. So, i-condemn na putulin natin yan ba di kasi matanda na yan. Nasa mga 80 to 90 years na yan siguro ba di. Ay nasa panahon pa ng mga lolo ko yan, ay kundi palitan natin ito ng mga dwarf coconut kasi magandang variety itong dwarf coconut, madali lang siyang mamunga. So ayan buddy, naghukay na pala yung ating tauhan dito. So ganito lang kalalim, hindi masyadong laliman lang buddy kasi hindi naman masyadong masustansya yung nasa ilalim pa buddy. So nasa topsoil yung magandang nutrients na makuha sa ating mga coconut. At hilaluan lang namin yan ng mga dayami. Ayun, merong mga dayami dyan, mga latang dayami badis. So, napakahalaga ba din na maglagay kayo ng mga organic fertilizer kasi bata pa siya, bago pa niya mo tinanim, ay makuha na siya ng mga sapat na nutrients na kinakailangan niya upang makatubo siya ba di. Yan yung, especially sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ay umulan na, ay maganda ang, yung mga dayami, madali lang mo germinate yung lumaki yung ating mga dwarf coconut dito buddy. So ayan, ganito kalawak buddy yung ating pagtamnan. Hindi ko kabisado kung ilang square meter ang doon sa dulo. Basta dito natin itatanim ng 40 kabuok buddy. Ayan dito. Tsaka yung mga lubi na yan buddy, don't worry, i-condemn lang natin yan. Kung meron kayong mga pagtamnan dyan buddy no, sa inyong area, I make sure na walang kakompetensya sa lupa yung mga dwarf coconut. As much as possible ba, clear lahat. Walang mga damo, walang mga puno, ganyan. Para solo na talaga yung lahat ng nutrients na nakuha niya diyan sa lupa. So, ayan ba gamit yung aming bundol. So, dito namin na gamit ito, panghukay ba Ayan, so mas mainam ba lakihan pa ito. Lakihan pa siya ba para mas maraming malagay na mga organic fertilizer mo dyan. At saka maluwag din. Hindi siya masyadong mag-iot. So, ayan yung tandaan nyo. At huwag nyo masyadong ilaliman. So, kunti lang. Ayun lang yung buko bitaw. Masapo lang yung buko. Okay na yun buddy. Makagamot na yun. Good sa yun buddy. O, yan yung tandaan nyo yan buddy Huwag nyo masyadong laliman. Ayun. At saka maglagay din kayo ng organic na pangapataba. So, dito ba ayan. Ito naman sa kabila. So, ang pagitan niya pala dyan ba per planting, mas maganda ba recommended ko 8 meters per plant. Ayan, 8 meters. So, kapag ay masyadong malapit lang, 3 meters, 4 meters, ganyan. Ang tendency diyan ba ay yung mga bunga ay mga maliliit. So, mas maganda ba ay yung distance talaga siya. At saka meron kaming masipag na bata dito. Siya yung taga-hukay dito, taga-linis. So, ayan, mas maganda ba na linisan nyo talaga yung kabuuhan para maraming walang kakompetensya yung ating mga dwarf coconut dito. So, maghintay lang tayo mga 3 to 5 years ay mamuunga na ito goods na ito makatuba na tayo dito 3 to 5 years. So yan lang ang ating hintayin para makatuba tayo dito. Ayan meron din kami mga tanim dito ng mahogany. So distant lang natin dito sa mga malalaking puno yung mga mahogany, gimilina, yung mga invasive species na mga kahoy na yan kasi kompetensya din yan sa nutrients sa lupa. So, i-distance natin yung ating mga mga dwarf coconut. Huwag masyadong lumapit sa mga punong ganyan. Yan So, mas much as possible ay mataas yung distansya kung meron ng mga
meron mang mga puno na malapit lang, distansya lang, mga 10 meters, yan, okay na yan, buddy. Basta masikatan lang ng araw, yung mga dwarf coconut ay okay na yon. So yan, buddy, no, ha, yan lang nga yung tandaan. Basta yung pagtanim, ang paghukay dyan, buddy, ay mga isang dangka lang. Igo lang siguro masako yung buko niya. At saka pag nakahukay na kayo, ay lagyan yung mga organic yung pataba tulad nito. Yung ginamit natin yung latang dayami, or meron kayong mga kokopit, or vermiculture, vermicast, ay maganda yon. Goods yun, buddy. Basta mga organic yung ilagay mo. At saka lakihan mo yung butas. Wag mong lalihan, lakihan mo lang. Para marami kang madagdag na mga organic na mga pataba na kinakailangan sa paglaki ng iyong mga dwarf coconut. Yun. At saka kapag ay meron ka ng nalagay mo na yung mga fertilizer at yung nahukay mo na yung tamang sukat niya, ay yung distance niya, mas maganda 7 to 8 meters kada puno, kada dwarf coconut. Yun talaga yung pinaka-ideal na paraan. At saka kapag ay natanim mo na, goods na yun, i-eradicate mo mga ganyang mga puno, mga kakompetensya niya, putulin nyo, or ganyan pa, linisan nyo yung mga paligid niya para maganda tignan. At ayun, at paniguraduhin nyo lang na lagyan ng fence, no? Mga bakod ng yung lupain para hindi yan pasukan ng mga magnanakaw or mga hayop. Kasi dito tendency dito, buddy, kapag ay hindi mo ito walang bakod, ay kapag ay may kalabaw, baka, ganyan, papasok yan, impas itong iyong mga tanim, kakainin talaga yan, buddy. So, mas maganda, buddy, secured yung area, walang makapasok labas, ganyan. At saka, security na rin, kapag ay namunga na yan, buddy, ay hindi madaling manakaw ba. Yan, buddy, si Boss Yuli, may ginilito, tiro ba ay? So, tinapok muna yung ating mga dwarf coconut dyan, no? So, itatanim na natin yan mamaya. So, ayan, buddy. Please, keep on watching. Ayos, oh. Ayo. Okay kayo. Ano bala ni boss? Yan ay pabunga ni. Ginoo na bahala na, boss. Salig niya ang kanan. Kita. Maray na isa diha no. Duha mo na. Oh, tara. May uwan mo na. Sa isang rang adlaw. Kina ni? Laos ya. Laos. Landong man na to. Hindi ni. May uwan. Punta mo uwan. Ug di mo uwan, no, boss. Buo tani, boss. Sige. Buang. Hindi dapat din nahuam na. Ada kang sakot ng asawa? Ha? Ano? Ano bala ni boss? Wala ni uwan kung mga kana sa bubuan ni. Ujod. May balde.
Sayang ba, sayang. Hindi alaman aneh daan ya. Bagus ah. Alaman rin kuan ha. Ah, Okay ra maka. kita. Namin pamulano ba. Pemblano deh bos. Itlog. Manang ang tambok kader. Vitamin. Ups. Matay bos di jud mauwan bos magpilyon itong lubi ba. Buwan lagi natin eh. Ha? Ang takol tubig. Wah. Wa naman na. Yung mana kabubutak ka usa okay na daghanon. Pang one time. Kas asa sa himana. Daghanon jud. Di mo ni parehag taong na nga kada adlaw. Okay man eh kay busag bukon ni mo ni na tubig na sila. Hmm. Yung paras tao nga. Wa man to cover, duta ra kanina pa duta. Oh. Ay lang kado so bos. Ha, di ka do kano. Ah. Yang magginhawa ba. Ano la? Nga dyan na tampira. Kigahi ah. Tuslokon. Oo de. Buhi na lagi ni. Kaluias. Dinuon mo kay bala. Sigara mo ginabawa aning tanan. Ha? Sigara ni bawa aning tanan. Ah. Iko sundan ni kawat ba? Isti na jod. Wa kay mga wato ni. Ay lamang sapa. Sabar-sabar ang tanan. Kung pa jud katong nay. Kuan katong nay na naka boss. Makautan na boss de. Kedua jog. Di ko na. Ubot lamang. So yan ba di ay nilagyan namin ng kawayan, lipak. Para na din secure talaga ba di. Kung meron mang dadaan dito sa ating lupain ay makita nila na meron tayong bagong tanim. So manggalilangan sila na pumasok dito, yung kanilang mga hayop, mga kabaw, lugway. Ayan, hindi na ito palugwayan kasi meron na tayong mga tanim dito. So pagka makapinsala at makabayad pa sila. O yan yung isa rin para madali ring malocate natin, no? Yung maraming benefits itong ganito ba di. So napakaganda na lagyan nyo ito ng ganyan, mga ano bang tawag dito, kawayan sa Tagalog, amo sa lipak sa Bisaya. So pakalaga nito ba din, no? Yung paggawa ng ganyan, no? Ayan, ilagay natin yan dyan.
At goods na yan, bade. Pwede na yan natin nga iwanan. Kalimutan. Balikan lang natin after 3 years. So, ay, hindi. Ano ka, meron kang trabaho pala dito, ay linisan mo. Dapat yung meron mga damo na tumubo, i-mower mo para walang kompetensya yung mga dwarf coconut. So, yan madino. Ayan lang ang trabaho yung natin namin dyan. So, kung meron man kayong mga katanungan bade, na gusto nyong malaman, may tungkol dito sa dwarf coconut, ay paki-comment lang yan sa baba. So, sasagutin yan natin ba itong ating mga katanungan dyan, no? Kasi napagandang negosyo nitong dwarf coconut ba uso na talaga ito sa ating mga kabadin sa ibang probinsya, na yung pamalit ito sa mga native coconuts. Kasi yung mga native ba matagal talaga yun makabunga. At saka matatangkad pa. Kung hindi ka marunong umakyat ng niyog, ay hindi ka talaga makaharvest, makatuba. So, ito ang the best. Hindi man siya ganong short lifespan siya compared sa mga matatangkad, pero okay lang yan kasi kanang ano bang tawag ito? Okay lang yan kasi yung ating dwarf coconut ay mababa lang. Madali ka lang makakuha ng tuba. Yan, bade. So, yan, madino. So, mga silent viewers ko, no, sa aking YouTube at Facebook, ay mag-subscribe na kayo. At i-follow yung aking Facebook page. Para happy-happy tayo, bade. So, malapit na tayo mag 3,000 subscribers. So, salamat sa inyo, mga bade. So, yan. Stay safe. Palaging ingatan nyo yung sarili bade, kasi yung sarili lang natin yung ating puhunan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, salamat talaga sa inyong suporta bade. Hindi ko kayo maisa-isa bade, pero alam ko sa may support kayo sa akin. So, ayan bade. See you in the next video. Bye-bye mga bade. Saman? Gamit ito na. Oh, bye-bye. Hi guys. Hi guys. Ang samang ke. Lah, grabe. Abang kasi